Nang gumawa ng isang biglaang anunsyo ang UAE, nagimbal ang buong mundo. Ang kaayusan sa merkado ng langis na tumagal ng ilang dekada ay gumuho na. Simula ngayon, aalis na kami sa OPEC. Ang UAE, na may hawak na halos 75% ng market share sa pag-export ng langis, ay biglang nagdeklara ng pag-alis sa kabila ng galit ng mga bansang Middle East. Ang katotohanan sa likod nito ay ito. Dahil sa digmaan sa Middle East, lahat ng ruta ng pag-export ay sarado, kaya't nais nilang gumamit ng sariling pulisiya sa produksyon. Ngunit ang kasunod na sinabi ng UAE ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga international media outlet. Ang aming alternatibo ay ang Pilipinas. Ipapadala namin ang lahat ng 24 na milyong bariles ng langis sa Pilipinas. Pagkasabi pa lang nito, agad na tumawag ang mga diplomat ng Saudi Arabia, Kuwait at Qatar sa Pilipinas upang simulan ang negosasyon. Bakit nga ba ipapadala ng UAE ang napakaraming langis sa Pilipinas na may layong 7,000 kilometro at bakit biglang nagkandara pa ang mga bansa sa Middle East na makiusap sa Pilipinas? Ang dahilan kung bakit tinalikuran ng UAE ang OPEC at pinili ang Pilipinas bilang bagong solusyon ay ihahayag ko ngayon. Ako si Khalid Al-Mazrouei at sa loob ng 22 taon, nagsilbi ako bilang Chief Energy Strategy Officer sa Mubadala, ang Sovereign Wealth Fund ng United Arab Emirates. Ipinagmamalaki ko na alam ko kung paano umiikot ang mundo ng higit kanino man. Naniniwala ako na kung saan dumadaloy ang langis, doon din dumadaloy ang kapangyarihan at ni minsan ay hindi ko pinagdudahan na ang UAE ay isang haligi ng kapangyarihang iyon. Hindi biro ang 22 taon. Sa panahong iyon, nasaksihan ko ang pagbagsak ng presyo ng langis sa ibaba ng 50 bawat bariles at nakita ko rin itong lumampas sa 150. Naranasan ko mismo sa aking larangan kung paano nayanig ang pundasyon ng pandaigdigang ekonomiya dahil sa krisis sa enerhiya at kung paano binago ng mga hindi inaasahang inobasyon sa teknolohiya ng produksyon ang buong istruktura ng supply. Ang UAE ay isang bansang mayaman sa likas na yaman. At sa pamamagitan nito, kami ay nasa sentro ng pandaigdigang merkado ng enerhiya. Naniniwala ako na iyon ay isang natural at hindi nagbabagong kaayusan. Ngunit sa araw na iyon, nagsimulang mayanig ang paniniwalang iyon. Mula pa lang nang matanggap ko ang abiso para sa pulong, mayroon na akong naramdamang kakaiba. Ito ay isang top secret, closed-door meeting na direktang ipinatawag ng Abu Dhabi Royal Family. Ang listahan ng mga dadalo ay hindi ibinahagi. At ang agenda ay hindi rin ipinadala sa pamamagitan ng opisyal na dokumento. Sa loob ng 22 taon kong pagdalo sa daan-daang pulong, ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong uri ng pagpapatawag. Sa isang karaniwang pulong tungkol sa diskarte sa enerhiya, ipinamamahagi ang agenda ng maaga at ang mga dadalo ay may dalang kani-kanilang mga materyales. Ang mga numero na tatalakayin, mga probisyon ng kontrata na susuriin, at mga comparative scenarios ay ibinabahagi bago pa man magsimula ang pulong. Ito ay para maging episyente ang talakayan sa limitadong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ni isa. Isang salita lang ang sinabi, pumunta ka at iyon na ang lahat. Habang nasa sasakyan papunta sa lugar ng pulong, walang tigil kong hinulaan kung tungkol saan ito. Ito ba ay tugon sa kasalukuyang pagbabago sa presyo ng langis? O direksyon para sa isang bagong kasunduan sa enerhiya, o marahil isang kagyat na isyu tungkol sa pagsasaayos ng produksyon. Ngunit anuman ang aking teorya, walang tumutugma sa formalidad ng lihim na pagpapatawag na ito. Bago ko pa man buksan ang pinto ng conference room, ramdam ko na sa aking balat na mayroong kakaiba. Pagpasok ko sa silid, isang hindi pamilyar na bigat ang bumalot sa hangin. Ang mga opisyal na may ranggong ministro ay naroon na, kasama ang mga pinakamataas na strategic advisor sa seguridad at enerhiya. Bawat isa sa mga naroroon ay isang pangunahing decision maker sa polisiya ng enerhiya ng bansa, ngunit walang sino man ang nagtangkang magkatinginan. Karaniwan sa mga ganitong antas ng pulong, mayroong magagaang pagbati at usapan bago magsimula, mga komento tungkol sa panahon, update sa mga proyektong isinasagawa, o maikling opinyon tungkol sa balita kagabi. Ang mga maikling pag-uusap na ito ang nagpapaluwag sa tensyon at nagpapadulas sa simula ng pulong. Ngunit sa araw na iyon, wala ni isa. Lahat ay tahimik at sa loob ng ilang minutong katahimikan na iyon, naramdaman ko na hindi ito simpleng tensyon lamang. Ito ay isang lugar kung saan isang malaki at hindi na mababagong desisyon ang nagawa na.
Ang pulong na ito ay hindi para sa talakayan, kundi para sa isang anunsyo. Nang maupo ang isang mataas na opisyal ng royal family, nagsimula ang pulong ng walang anumang paunang salita. Ang pulong na ito ay hindi lamang para sa pagsasaayos ng pulisiya, ang kanyang boses ay mababa at matatag. Hindi na tayo mananatili sa OPEC. Ang desisyon na ito ay pinal na at ipatutupad simula ngayon. Ang buong silid ay natigilan. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang OPEC ay hindi lamang isang internasyonal na organisasyon. Ito ang mismong balangkas na nagdisenyo, nagpanatili, at kung minsan ay nagpatupad ng kaayusan sa pandaigdigang merkado ng langis sa loob ng ilang dekada. Sa loob nito, ang UAE ay hindi lamang isang miyembro. Kami ay isang pangunahing decision maker na nag-aayos ng produksyon at nagtatakda ng direksyon ng presyo. Kami ang naging gulugod ng pulisiya sa enerhiya sa rehiyon ng Gulf. At ang aming impluensya sa negosasyon at mga diplomatikong relasyon na binuo sa loob ng mga dekada ay isang asset na hindi kayang palitan ng sinumang bansa. Sa OPEC, ang boses ng UAE ay hindi lamang isang opinyon, ito ay isang aksyon na may tunay na epekto. Kapag nagdeklara kami ng pagtaas ng produksyon, tumutugon ang merkado. Kapag pinili naming bawasan, gumagalaw ang presyo ng langis. Iyon ang istruktura ng kaayusan sa enerhiya na nanatili sa loob ng maraming dekada. Ngunit ngayon, sinasabi nilang itatapon namin ang lahat ng iyon. Hindi ito simpleng pagbabago ng diskarte. Ito ay isang deklarasyon na kami mismo ang magwawasak sa pundasyon ng kasaysayan ng diplomasya ng enerhiya ng ating bansa. Agad akong nagtaas ng kamay. Masyadong malaki ang magiging epekto nito sa merkado. Sa sandaling i-anunsyo ang pag-alis, ang pandaigdigang presyo ng langis ay sasailalim sa matinding pagbabago sa maikling panahon. Ang istruktura ng kooperasyon na binuo natin sa loob ng 22 taon ay maaaring gumuho ng sabay-sabay at ang pinsala sa relasyon sa mga miyembrong bansa ay maaaring abutin ng taon bago maibalik. Kailangan natin ng oras upang suriin man lang ang datos. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sa loob-loob ko, ako ay lubhang yanig. Sa loob ng 22 taon, pinamunuan ko ang organisasyong ito batay sa makatwirang pagpapasya at lohika na nakabatay sa datos. Kahit gaano ka-ekstremo ang isang mungkahi, lagi ko itong tinututulan gamit ang ebidensya at nagmumungkahi ng mas magandang direksyon. Naniniwala ako na magagawa ko rin iyon ngayon. Ngunit ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Iba ang katahimikan ngayon kumpara sa una. Walang sinumang opisyal ang sumang-ayon o tumango sa aking sinabi. Walang tumutol at walang sumang-ayon. Naghihintay lamang sila. Hindi sa akin, kundi sa mataas na opisyal ng royal family. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang tumingin sa akin at nagsalita. Khalid, mayroon na tayong alternatibo. Hindi ko agad nasukat ang bigat ng mga salitang iyon. Kung nagpasya ang UAE na umalis sa OPEC, dapat ay mayroon itong katumbas na independenteng supply chain at diplomatikong channel. Hindi ito nagtatapos sa pag-anunsyo ng pag-alis. Dapat mayroong bagong ruta para maibenta ang langis at dapat mayroong mga kontrata at istrukturang lohistikal na susuporta rito. Ang pagsasabing mayroon ng alternatibo ngayon ay nangangahulugang matagal nang may negosasyong nagaganap sa ilalim ng radar. At nangangahulugan din ito na ako ay ganap na naisantabi sa prosesong iyon. Bilang Chief Energy Strategy Officer sa loob ng 42 taon, ang katotohanang na-exclude ako sa pinakamahalagang desisyon sa diskarte sa enerhiya ng bansa ay isang propesyonal na dagok. Ang daan-daang desisyon na ginawa ko, ang mga prinsipyong pinanindigan ko sa dose-dosenang negosasyon, ay parang nawalan lahat ng halaga sa isang iglap. Inayos ko ang aking boses at nagtanong, ano ang alternatibong iyon? Ito ay isang simpleng tanong, ngunit dala nito ang bigat ng 22 taon. Ang mataas na opisyal ng royal family ay kumuha ng isang papel mula sa mesa at itinulak ito sa aking harapan at nagsabi siya ng isang salita, Pilipinas. Sa sandaling iyon, isang ikatlong katahimikan ang bumalot sa silid, ngunit ang katahimikang ito ay may ibang katangian. Kung ang unang dalawa ay puno ng pagkabigla at tensyon, ito ay puno ng pagtanggap. Ilan sa mga mataas na opisyal na katabi ko ay tumatango, na para bang alam na nila, na para bang tinanggap na nila. Ako lang ang nanatiling natigilan sa aking kinauupuan. Pilipinas. Ang pangalang iyon ay hindi magkasya sa aking isipan.
Bilang isang eksperto sa enerhiya, palagi kong inilalarawan sa aking isipan ang mga pangunahing manlalaro sa mundo na parang isang mapa. Mga bansang may langis sa Middle East, mga kumpanya ng shale production sa Russia at Amerika, mga oil fields sa North Sea, mga linya ng supply ng LNG mula sa Qatar. Sa mapang iyon, ang Pilipinas ay palaging nasa iisang lugar, isang bansang importer, isang consumer, isang kliyente. Isang bansang bumibili ng langis mula sa Middle East, nagre-refine nito at ginagamit ito. Isang bansa na nasa dulo ng supply chain ng enerhiya sa panig ng demand. Para sa amin, ang Pilipinas ay isang mabuting kliyente. Matatag na bumibili, nagbabayad sa tamang oras, at sumusunod sa mga patakaran ng internasyonal na merkado. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ito ay isang strategic player na maaaring magbago sa kaayusan ng laro sa enerhiya. At ngayon, ang bansang iyon ay biglang lumitaw bilang ang tanging alternatibo sa gitna ng pinakamatinding krisis. Isang powerhouse sa manufacturing, isang exporter ng teknolohiya. Hindi, iyon ang Korea. Ang Pilipinas ay isang bansa ng mga BPO, ng mga OFW at ng magagandang dalampasigan. Ang mga imaheng iyon ay naghalo-halo sa aking isipan, ngunit ang imahe ng isang pangunahing kasosyo sa supply chain ng enerhiya ay hindi kailanman tumugma. Mabilis na natapos ang pulong. Ang mga praktikal na utos ay ibinigay at ang mga responsable ay agad na kumilos. Habang papalabas ako ng silid, hirap akong humakbang. Sa aking paglakad sa pasilyo, sari-saring kaisipan ang naglalaro sa aking isip. Ang pagkabigla sa pag-alis sa OPEC, ang katotohanang ako bilang hepe ng operasyon ay walang kaalam-alam at higit sa lahat, isang katanungan na nangingibabaw sa lahat, bakit Pilipinas? Agad akong nagtungo sa isang classified situation room at sinimulan ang pagkalap ng datos. Kinolekta ko ang lahat ng ulat, kasunduan sa enerhiya, dokumento ng istruktura ng kalakalan na may kaugnayan sa Pilipinas. Nang iabot sa akin ng isang research analyst ang isang makapal na folder, sinulyapan ko ang unang pahina. Strategic Reserves, Overseas Storage, Priority Purchase Rights, Supply Chain Diversification. Isang kombinasyon ng mga hindi pamilyar at pira-pirasong salita. Nang buksan ko ang mga dokumento, nakita ko ang isang pangkalahatang ideya ng estado ng strategic reserves ng Pilipinas, ngunit ang mga mahahalagang detalye ay classified. Kinakailangan nito ng mas mataas na clearance at sinabi ng staff na aabutin ng oras bago maaprubahan. Agad kong sinimulan ang proseso ng pag-apruba at ginugol ang buong gabi sa pagbabasa ng mga bahaging hindi classified. Kahit anong gawin kong pagdugtong-dugtong sa mga piraso ng puzzle, hindi ko makita ang buong larawan. Hindi malinaw kung paano nabubuo ang istruktura ng mga salitang ito at kung paano ito nauugnay sa kasalukuyang krisis. Ngunit isang bagay ang malinaw, may direksyon na itinuturo ang mga pirasong ito at ang direksyong iyon ay ganap na naiiba sa aking dating pananaw sa Pilipinas. Sa loob ng 22 taon sa industriyang ito, ni minsan ay hindi ko narinig na binanggit ang Pilipinas bilang solusyon sa isang krisis sa enerhiya. Isang bansang walang sariling yaman, malayo sa heograpiya mula sa sentro ng supply chain at walang boses sa politika ng enerhiya sa Middle East. Ang bansang iyon ang naging tanging alternatibo na personal na pinili ng royal family. Nang mag-uumaga na, isinara ko ang mga dokumento. Ngunit kahit nakapikit, hindi nawala ang pangalang iyon sa aking isipan. Mula sa araw na iyon, hindi na ito umalis sa aking isipan. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa situation room. Bago ko suriin ang mga datos tungkol sa Pilipinas, may kailangan muna akong gawin. Ang paraan ng pagpapasya na nagdala sa akin sa posisyong ito sa loob ng 22 taon ay palaging pareho. Datos, hindi emosyon, numero, hindi sentimiento, realidad, hindi ekspektasyon. Kung ang royal family ay gumawa ng ganoong ka-ekstremong desisyon, tiyak na may katumbas itong konkretong dahilan na makikita sa mga numero. Sinimulan ko sa data ng daloy ng langis. Sa una, inisip ko na ito ay isang simpleng pagsusuri lamang. Nagkaroon na ng pagbabago sa presyo, nagkaroon ng supply-demand imbalance, at tumaas ang tensyong geopolitikal nangyari na iyan ng hindi mabilang na beses sa nakalipas na 22 taon. Ang merkado ay laging pabago-bago, at ako ay laging nagtatakda ng direksyon sa gitna ng mga pagbabagong iyon. Ngunit ang graph na lumitaw sa screen sa araw na iyon ay iba sa anumang nakita ko na hindi tumaas ang presyo.
ang mismong daloy ay nawawala. Kinuskus ko ang aking mga mata at muling tiningnan. Ang bilang ng mga oil tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz ay kapansin-pansing bumababa. Sa isa sa mga pinakaabalang ruta sa dagat sa mundo, kung saan daan-daang barko ang dumadaan araw-araw, biglang bumagsak ang bilang at ang ilang bahagi ay halos ganap ng sarado. Agad akong humingi ng karagdagang datos. Ang kabuuang daloy ng maritime logistics, mga pagbabago sa ruta ng mga pangunahing kumpanya ng shipping, at ang trend sa mga bayarin sa insurance sa dagat. Habang isa-isang lumalabas ang mga numero sa screen, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Hindi ito problema sa presyo. Ang mismong daanan ay nagsasara. Ilang sandali pa, isang kagyat na ulat ang dumating. Ang pinuno ng Maritime Operations ay personal na pumunta sa Situation Room. Siya ay isang taong hindi nawawalan ng kahinahunan kahit anong sitwasyon, ngunit sa araw na iyon, mahirap makita ang kapanatagan sa kanyang mukha. Hindi na ito problema sa pera, sabi niya. Ang mga barko ay hindi makapasok. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tensyon sa rehiyon ng Strait of Hormuz, ang insurance rates para sa mga oil tanker ay biglang tumaas. Ilang malalaking insurance company ang tumatangging mag-insure at ang mga tumatanggap naman ay nagpataw ng ilang beses na mas mataas na bayarin. Hindi na kayang bayaran ng mga shipping company ang gastos, kaya't inililihis nila ang kanilang ruta o kinakansela ang mga biyahe. May mga kumpanyang pumipili ng alternatibong ruta sa palibot ng katimugang dulo ng Afrika, ngunit doble ang haba ng biyahe at sumasabog ang gastos sa gasolina at sahod. Sa huli, hindi rin ito naging praktikal. Mayroong supply disruption na aabot sa humigit kumulang 10 milyong barailes bawat araw. Nang marinig ko ang numerong iyon, natulala ako, 10 milyong bariles. Halos 10% ng kabuuang arawang konsumo ng langis sa buong mundo. Hindi ito isang bagay na malulutas sa pamamagitan ng pag-aayos ng produksyon ng OPEC. Ang pag-aayos ng presyo ay para lamang sa isang gumaganang merkado. Kung ang mismong daanan ng langis papunta sa merkado ay sarado, walang silbi ang kakayahan ng mga producer na mag-adjust. Umupo ako at sinimulang suriin ang mga senaryo na binuo ko. Ang panimulang punto ng lahat ng senaryo ay pareho. Ang langis ay ginagawa. Ang langis ay dinadala. Ang langis ay nakakarating sa merkado. Ang pangalawang bahagi ng kadenang iyon ay ganap na naputol. Kahit gaano karaming langis ang nasa ilalim ng lupa, kung hindi ito maisasakay sa barko, para lang itong nanatiling nakabaon. Sa unang pagkakataon, hinarap ko ang simple ngunit nakakagimbal na katotohanan iyon. Hindi kami nahaharap sa problema ng sobrang supply o kakulangan. Nahaharap kami sa isang sitwasyon kung saan ang supply mismo ay pisikal na nahaharangan. Kinaumagahan, dumating ang isang komprehensibong ulat ng pagsusuri. Ito ay isang dokumento na nagbubuod sa pandaigdigang pagguho ng supply chain. Hindi lamang ito tungkol sa pagtaas ng presyo o supply-demand imbalance, kundi isang serye ng mga banta sa mismong infrastruktura ng enerhiya na humaharang sa daloy. Pagbaba ng operasyon sa mga pangunahing export terminal, paghinto ng operasyon sa mga storage facility, pagkalumpo ng merkado ng shipping insurance. Habang binabasa ko ang bawat item, unti-unti ngunit malinaw kong nauunawaan. Ito ang dahilan kung bakit inanunsyo ng Royal Family ang pag-alis sa OPEC kahapon. Ang layunin ng OPEC ay mapanatili ang katatagan ng presyo sa merkado sa pamamagitan ng sama-samang pag-aayos ng produksyon ng mga miyembrong bansa upang maiwasan ang sobrang supply o kakulangan. Ngunit ang mekanismong iyon ay epektibo lamang kapag ang langis ay aktwal na nakakarating sa merkado. Sa isang sitwasyon kung saan imposible ang pagdating, hindi lamang nawawalan ng autoridad ang OPEC, kundi nawawalan din ito ng dahilan para umiral. Gaano man katalino ang kasunduan sa produksyon, kung hindi makakatawid ng dagat ang langis, ang kasunduang iyon ay mga numero lamang sa papel. Doon ko naintindihan kung bakit nila tinalikuran ang OPEC, ngunit ang pag-unawa at paglutas ay magkaibang bagay. Naghahanap kami ng bagong daan palabas sa isang sitwasyong sarado ang daan, at ang daan palabas na iyon ay konektado sa pangalang Pilipinas. Isinara ko ang ulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Abu Dhabi sa araw na iyon ay nakakasilaw sa kalinawan at asul. Sa ilalim ng kalangitang iyon, ang aming mga oil field ay patuloy na naglalabas ng langis. Ngunit ang realidad na hindi ito makakarating saan man ay tahimik na naglalahad sa ilalim ng maningning na kalangitan.
Agad kong tinawagan ang aking staff. I-prioritize ang approval para sa classified files ng Pilipinas. I-reorganize lahat mga kasunduan sa enerhiya, status ng reserves, relasyon sa kalakalan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog sa gitna ng mga tambak na dokumento. Tingnan ang datos at makikita mo ang sagot. Sa loob ng 22 taon, iyon ang prinsipyong nagdala sa akin dito. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Ang datos ay hindi nagdadala sa akin sa isang sagot. Dinadala ako nito sa isang tanong na hindi ko pa naitanong. At sa dulo ng tanong na iyon, iisang pangalan ang laging naghihintay. Ano ang hawak ng Pilipinas sa sitwasyong ito? Isang bansang walang yaman, malayo sa sentro ng supply, at walang boses sa politika ng enerhiya. Bakit ito ang tanging alternatibo sa gitna ng krisis kung saan lahat ng pandaigdigang daanan ay nagsasara? Ang tanong na iyon ang nagsimulang bumagabag sa akin. Lumipas ang ilang araw. Ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay hindi bumuti. Sa halip, lumala pa. Araw-araw, ako ang unang dumarating sa situation room at laging hating gabi na kong umuwi. Habang sinusuri ko ang datos, may isang kakaibang bagay na napansin ko. Noong una, ang supply chain ng langis lang ang tinitingnan ko. Iyon ang aking larangan at sapat na iyon para maging seryoso ang sitwasyon. Ngunit maya-maya ibang mga graph ang patuloy na nakakuha ng aking pansin. Bakit pati ang datos sa pagkain ay gumagalaw? Noong una, inisip ko na nagkataon lang. Ngunit ang mga pagkakataong iyon ay dumami hanggang sa lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Nang hapong iyon, humingi ako ng karagdagang ulat tungkol sa pagkain, pataba at mga hilaw na materyales bukod sa pagsusuri sa enerhiya. Isang hindi pangkaraniwang gawain para sa isang energy strategist na tingnan ang datos sa pagkain, ngunit isang malakas na kutob ang nagtulak sa akin doon. Dumating ang mga ulat at isa-isa ko itong binuksan. Sa una, inisip ko na simpleng pagbabago lang ito sa mga numero, ngunit ang mga graph ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Ang pandaigdigang presyo ng mga butil ay tumataas. Trigo, mais, toyo lahat ay sabay-sabay na tumataas at ang pagtaas ay higit pa sa kayang ipaliwanag ng simpleng pagbabago sa supply at demand. Sinimulan kong alamin ang dahilan at hindi nagtagal, natuklasan ko ang koneksyon, pataba. Ang modernong agrikultura ay hindi mabubuhay ng walang kemikal na pataba at karamihan sa mga pangunahing sangkap ng kemikal na pataba ay galing sa natural gas. Nang mayanig ang supply ng enerhiya, sumabog ang gastos sa produksyon ng pataba. Nang tumaas ang presyo ng pataba, binawasan ng mga magsasaka ang paggamit nito. At nang bumaba ang paggamit, nagsimulang bumagsak ang produksyon sa agrikultura. Enerhiya, pataba, pagkain ang tatlong ito ay magkakaugnay sa iisang kadena. Nang mayanig ang unang bahagi, ang enerhiya, ang iba ay gumuho na parang domino. Tinawag ko ang pinuno ng Economic Analysis Team. Alam na pala niya ang istrukturang katutuklas ko lang. Hindi ito krisis sa enerhiya, sabi niya. Ito ay pagguho ng sistema. Ang kanyang mga salita ay mabigat na lumutang sa hangin ng silid. Humingi ako sa kanya ng mas tiyak na mga numero. Habang tinitingnan ko ang datos na kanyang inilatag, unti-unting nanigas ang aking mga kamay. Nandoon ang isang senaryo na posibleng 10-10 milyong tao ang maharap sa kawalan ng seguridad sa pagkain. Ang mga ekonomiya ng mga umuunlad na bansa ay nasa bingit na at may babala na posibleng kumalat ang political instability. Isinara ko ang ulat at sandaling ipinikit ang aking mga mata. Bilang isang energy strategist sa loob ng 22 taon, palagi kong inilalagay ang merkado ng enerhiya sa sentro ng mundo. Alam ko na kapag nayanig ang enerhiya, nayayanig din ang ekonomiya. Ngunit ang katotohanan kapag nayanig ang enerhiya, nagugutom ang mga tao. Hindi ko pa ito naranasan ng ganito kadirekta sa pamamagitan ng mga numero. Ito ay ibang uri ng pagkabigla. Hindi isang ekonomikong pagkabigla, kundi isang kwento sa antas ng sangkatauhan. Bumalik ako sa datos. Sa pagkakataong ito, tiningnan ko ang vulnerability index ng bawat bansa. Mga bansang may mataas na dependency sa imported na enerhiya, mga bansang may mababang food self-sufficiency, mga bansang may kakulangan sa foreign exchange reserves. Nang lumitaw sa screen ang listahan ng mga bansang sabay-sabay na tumutugma sa tatlong kondisyong iyon, naramdaman ko na hindi ito simpleng listahan lamang. Ito ay isang listahan ng mga bansang nakatakdang gumuho. Ang mga numero ay malinaw na nagsasabi kung gaano kapanganib ang kanilang sitwasyon. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, inalis ko ang salitang
krisis sa enerhiya sa aking isipan. Hindi ito krisis sa enerhiya, ang mismong sistema ng mundo ang nayayanig. At ang sentro ng pagyanig na iyon, sa kabalintunaan, ay dito mismo sa aming kinatatayuan, ang supply chain ng enerhiya sa Middle East. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga skyscraper ng Abu Dhabi ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang lungsod na ito ay itinayo sa langis. Sa loob ng ilang dekada, ang langis na iyon ang nagpatakbo sa mundo at kasabay ng pag-ikot ng mundo, lumago rin ang lungsod na ito. Ngunit sa sandaling ito, hindi ang langis ang nagpapatakbo sa mundo, ito ang nagpapahinto rito. Nang huminto ang daloy, lahat ay nagsimulang huminto. Matagal akong naniniwala na ang enerhiya ang nagpapatakbo sa mundo. Ngayon, nalaman ko kung gaano katakot ang kabaligtaran. Kapag huminto ang enerhiya, hihinto ang mundo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Sa malayo, sa kabila ng abot tanaw, naroon ang aming mga oil field. Patuloy pa ring naglalabas ng langis, dumadaloy sa mga pipeline at pinupuno ang mga tangke. Ngunit dahil hindi ito makakarating sa mundo, ang kasaganaang iyon ay walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko na ang aming paniniwalang kami ang may kontrol ay maaaring isang ilusyon lamang. Kinokontrol namin ang produksyon, ngunit hindi namin kinokontrol ang daloy. At sa sandaling huminto ang daloy, ang aming kontrol ay naging walang halaga. Dahan-dahan akong bumalik sa aking upuan at muling binuksan ang screen. Matapos kong maunawaan ang buong istruktura, isang tanong ang lalong lumakas sa aking isipan. Sa ganitong kalaking problema, walang sino mang bansa ang makakapaghanda ng lubusan. Habang iniisip ko iyon, muli akong natigilan. Sa harap ng sunod-sunod na pagguhong ito, paghinto ng enerhiya, kakulangan sa pataba, pagyanig sa pagkain, anong bansa ang makakatayo ng mag-isa? Maging ang mga malalakas na bansa na may malaking ekonomiya, yaman at militar ay magiging walang magawa sa harap ng daloy na ito. Kung gayon, paano makakaligtas ang Pilipinas? Isang bansang walang yaman, maliit ang lupain at halos 100% na umaasa sa imported na enerhiya. Sa isang sitwasyon kung saan lahat ay sabay-sabay na gumuguho, bakit ito ang tanging sagot? Ang tanong na iyon ay hindi na simpleng kuryosidad, ito ay naging isang obsesyon. Lumipas pa ang ilang araw. Pinalawak ko ang aking pananaw. Hindi na lamang ito problema ng UAE. Kailangan kong makita sa pamamagitan ng datos kung ano ang sitwasyon ng ibang mga bansang nagpo-produce ng langis. Unang dumating ang datos sa export ng Kuwait. Nang basahin ko ang unang linya, gusto ko nang isara ang ulat. Ang Kuwait ay halos hindi na makapag-export. Ang opisyal na termino ay deklarasyon ng force majeure. Ngunit pareho lang ang kahulugan nito. Mayroon kaming langis, ngunit hindi namin ito maibenta. Gusto kong malaman kung ito ay problema lamang ng Kuwait. Ngunit habang binabasa ko pa ang datos, naging malinaw na hindi lamang ito kwento ng Kuwait. Lahat ng mga bansang lubos na umaasa sa Strait of Hormuz ay nasa parehong sitwasyon. Ang mga bansang may pipeline ay medyo mas maganda ang kalagayan, ngunit ang kapasidad ng mga pipeline na iyon ay kulang na kulang para sa kabuuang export. Ang pagsasara ng strait ay hindi nangangahulugang pagsasara ng isang ruta lamang. Nangangahulugan ito ng sabay-sabay na pagsasara ng mga ruta ng export para sa karamihan ng mga bansa sa rehiyon. Muling sumagi sa aking isipan ang sinabi ng pinuno ng Maritime Operations. Mayroon kaming langis, ngunit wala kaming paraan para ibenta ito. Ngayon, may ibang bigat na ang mga salitang iyon. Noong una ko itong narinig, itinuring ko itong isang pansamantalang problema. Kapag humupa ang tensyon, magbubukas ang ruta at magpapatuloy ang export. Ngunit ang datos sa aking harapan ay tahimik, ngunit malinaw na nagsasabi na maaaring hindi ito pansamantala. Nang hapong iyon, dumating ang isang ulat tungkol sa isang emergency meeting sa loob ng OPEC. Habang binabasa ko ang dokumento, napapangiwi ako. Nagsimula na ang lamat sa pagitan ng mga miyembrong bansa. May mga bansang nagsabing susunod sila sa sarili nilang landas, at may mga nagsasabing walang saysay na ang kasunduan sa pagbawas ng produksyon. Sa isang sitwasyon kung saan hindi ka makapag-export kahit mag-increase ka ng production, at hindi gumagana ang merkado kahit mag-decrease ka, walang kabuluhan ang anumang kasunduan sa produksyon. Inalis ko ang aking tingin sa screen at sandaling umupo. Sa loob ng ilang dekada, ang OPEC ang nagsilbing referee sa pandaigdigang merkado ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtaas o pagbawas ng produksyon.
Naimpluwensyahan nito ang presyo ng langis at ang desisyong iyon ay nakaapekto sa buong pandaigdigang ekonomiya. Napakalakas ng kapangyarihang iyon na maging ang Estados Unidos ay nag-aabang sa mga desisyon ng mga bansang Middle East. Ngunit ngayon, ang OPEC mismo ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi ito simpleng paghina ng isang organisasyon. Ito ay isang senyales na ang kaayusan sa enerhiya na nanatili sa loob ng ilang dekada ay gumuguho. Nang gabing iyon, personal akong ipinatawag ng mataas na opisyal ng Royal Family. Kami lang dalawa sa isang maliit na silid. Pagkaupo niya, agad siyang nagsalita. Khalid, hindi na tayo ang Panginoon ng merkado. Automatiko akong sumagot. Isa pa rin tayo sa mga pinakamalaking producer sa mundo. Ang produksyon lang, ang daanan, hindi ang produksyon, ang kapangyarihan, marahan ngunit matatag niyang pinutol ang aking sasabihin. Ang isang pangungusap na iyon ay bumagsak sa silid. Nang marinig ko iyon, natahimik ako. Ang daanan, hindi ang produksyon, ang kapangyarihan. Sa loob ng 22 taon, naniniwala ako na ang produksyon ang kapangyarihan. Kung gaano karami ang kaya mong kunin, kung gaano kamura ang kaya mong i-produce, iyon ang batayan ng iyong boses sa merkado ng enerhiya. Ngunit ngayon, ang mismong pundasyon ng boses na iyon ay gumuho. Gaano man karami ang iyong i-produce, kung sarado ang daanan palabas, wala itong saysay. Tiningnan ko ang ekonomikong datos ng UAE buong hapon. Muli kong sinuri ang porsyento ng GDP na galing sa sektor ng enerhiya. Ang istruktura ng export dependency, ang istruktura ng piskal, ang cash flow ng sovereign wealth fund, lahat ng numero ay tumuturo sa iisang direksyon. Kung magpapatuloy ang paghinto ng export ng enerhiya, hindi lamang tayo mawawalan ng kita. Ang buong ekonomiya ng bansa ay mahaharap sa isang malubhang krisis. Habang tinitingnan ko ang mga numerong iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ito problema ng diskarte, kundi problema ng kaligtasan. Noon, kapag nagdidisenyo ako ng diskarte sa enerhiya, palagi akong mayroong espasyo para sa pagkakamali. Naniniwala ako na mayroon kaming safety net na kayang sumalo sa amin kahit sa pinakamasamang senaryo. Mayroon kaming yaman, pondo, at diplomatikong network. Naniniwala ako na hanggat mayroon kami ng tatlong iyon, mayroon kaming daan palabas sa anumang krisis. Ngunit ngayon, ang una sa tatlo, ang yaman, ang siyang pumipigil sa amin. Dahil mayroon kaming yaman, lalo kaming nalubog sa bitag. Kailangan naming ibenta ang yaman para umikot ang ekonomiya, ngunit sarado ang daanan para ibenta ito. Mayroon kaming yaman, ngunit hindi namin ito magamit. Inakala nating nasa atin na ang lahat, ngunit wala pala tayong anuman. Ang mga salitang iyon ang pumuno sa aking isipan ng gabing iyon. Bago ko patayin ang ilaw sa situation room, tiningnan ko ang mga monitor. Dose-dosenang mga graph ang gumagalaw sa iba't ibang direksyon, ngunit iisa lang ang mensahe ng kanilang paggalaw. Ang lumang kaayusan ay gumuguho, at kung ano ang papalit dito, wala pang nakakaalam. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng situation room. Habang naglalakad ako sa pasilyo, sa gitna ng katahimikan, isang kaisipan ang tahimik na lumitaw. Kung ang buong mundo ay hindi makahanap ng solusyon sa sitwasyong ito, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Isang bansang walang yaman, walang daanan, at walang boses. Anong baraha ang hawak nito ngayon, kaya't pinili ito ng Royal Family bilang tanging alternatibo? Alam kong hindi ako makakausad hanggat hindi ko nahahanap ang sagot. 2 araw pagkatapos noon, dumating ang classified approval. Tinawagan ako ng research analyst sa madaling araw at agad akong bumangon at nagtungo sa situation room. Nang una kong hawakan ang folder, sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa. Ang aking pananaw sa Pilipinas ay hindi pa rin gaanong nagbabago. Isang bansang walang yaman, nasa dulo ng supply chain at walang boses sa politika ng enerhiya. Sa gitna ng ilang araw na kaguluhan, hindi nagbago ang pangunahing pananaw na iyon. Inaasahan ko pa nga na pagkatapos kong basahin ang mga dokumentong ito, makukumpirma ko kung gaano ka-emosyonal at walang basehan ang desisyon ng Royal Family. Binuksan ko ang mga dokumento. Sa una, inakala kong mga simpleng piraso lang ito ng datos. Ang estado ng Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, ang lokasyon at kapasidad ng mga storage facility, ang mga kasunduan sa overseas storage. Ngunit habang binabasa ko ang bawat piraso, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ito simpleng datos ng reserba, mayroon itong istruktura. Ang Pilipinas ay may mga storage facility hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ito mismo ay hindi na nakakagulat, ngunit ang paraan ng paggana ng istrukturang iyon ay iba.
Ang Pilipinas ay may mga kasunduan sa ilang bansa kung saan iniimbak nito ang langis ng mga producer kapalit ng priority purchase rights sa panahon ng emergency. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Mula sa pananaw ng producer, ito ay paraan upang magkaroon ng espasyo sa imbakan. Mula sa pananaw ng Pilipinas, ito ay paraan upang makuha ang karapatang unang bumili ng langis sa panahon ng krisis. Isang istruktura kung saan parehong panig ay nakukuha ang kailangan nila. Ngunit nang isipin ko kung ano ang ibig sabihin ng istrukturang ito sa isang krisis tulad ngayon, nanigas ako sa aking kinauupuan. Sarado ang Strait of Hormuz. Sarado ang mga ruta ng export. Hindi maibenta ng mga producer ang kanilang langis. Ngunit ang Pilipinas ay mayroon ng mga supply na nakaimbak sa iba't ibang lugar sa labas ng kanilang bansa at mayroon silang istruktura upang gamitin ang mga supply na iyon nang hindi apektado ng Strait of Hormuz. Agad akong nagpatakbo ng isang simulation. Ipinagpalagay ko ang isang senaryo ng blockade sa Hormuz at inilapat ang mga reserba at priority purchase rights na nakuha ng Pilipinas. Sinimulan kong kalkulahin kung mapapanatili ba talaga ang supply. Nagsimulang lumabas ang mga numero sa screen at nang lumabas ang resulta, natigilan ako. Posible pala ito. Hindi ito teorya lamang. Tama ang mga numero, tama ang istruktura at praktikal ang paraan ng operasyon. Kahit sarado ang Hormuz, kung gagamitin ng Pilipinas ang sistemang ito, mapapanatili nito ang isang malaking antas ng katatagan sa supply ng enerhiya. Hindi lang iyon. Maging sa pananaw ng mga producer, may kabuluhan ang istrukturang ito. Sa isang sitwasyon kung saan sarado ang export dahil sa blokade, ang kasunduan sa Pilipinas ay maaaring maging isang alternatibong ruta ng export at isang channel para kumita. Napahawak ako sa aking mukha, hindi ito simpleng pag-iimbak. Ito ay isang istruktura na dinisenyo sa pamamagitan ng pag-iisip sa isang krisis kung saan lahat ng panig ay makakakuha ng kanilang kailangan. Ilang sandali pa, humiling ako ng isang video call sa isang opisyal ng enerhiya mula sa Pilipinas. Lumitaw sa screen ang isang kinatawan mula sa Pilipinas. Mas bata sa akin, tahimik at maayos ang kanyang ekspresyon. Walang labis na kumpiyansa at walang bakas ng kaba. Mukha siyang isang taong matagal nang ginagawa ang kanyang trabaho. Tinanong ko siya ng direkta, "Kailan ninyo sinimulang ihanda ang sistemang ito?" Nag-isip siya sandali at mahinahong sumagot, "Lagi kaming handa." Ang maikling sagot na iyon ang lalong nagpayanig sa akin. Hindi ito isang mahaba at komplikadong paliwanag. Hindi ito pagdadahilan o pagyayabang. Sinasabi niya lang ang katotohanan. Lagi kaming handa. Nagtanong pa ako, paano ito nakakonekta sa mga kasunduan? Bukod sa istruktura ng reserba, mayroon pa bang ibang ugnayan? Sa pagkakataong ito, mas detalyado siyang nagpaliwanag. Tinukoy niya ang mga nilalaman ng Comprehensive Economic Partnership Agreement na nilagdaan ng Pilipinas sa mga bansang Middle East. Ipinaliwanag niya kung paano ang mga probisyon na nagtitiyak ng katatagan sa supply ng enerhiya higit pa sa simpleng pag-aalis ng taripa ay nauugnay sa mga sitwasyon ng krisis. Habang nakikinig ako sa kanyang paliwanag, narinig ko ang mga piraso ng puzzle na nag-uugnay sa aking isipan. Istruktura ng reserba, priority purchase rights, komprehensibong kasunduang pang-ekonomiya, mga probisyon sa koneksyon ng supply chain. Hindi ito magkakahiwalay na pulisiya. Ito ay mga ngipin ng isang malaking makina na may kani-kaniyang papel sa loob ng isang malaking disenyo. Pagkatapos ng video call, mag-isa akong naupo sa situation room. Ang tono at ekspresyon ng opisyal na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Hindi niya ipinaliwanag ang krisis. Nagsalita siya na para bang tapos na ito. Habang kami ay nag-aalala kung paano haharapin ang krisis na ito, para silang nalampasan na ito. Dahan-dahan kong inayos ang mga dokumento at bumulong. Hindi ito paghahanda, ito ay disenyo. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, naramdaman ko na ang aking pananaw sa Pilipinas ay unti-unting nagkakalamat. Consumer, importer, kliyente. Ang mga label na iyon ay dahan-dahan ngunit malinaw na nayayanig. At sa gitna ng pagyanig na iyon, isang bagong tanong ang lumitaw. Bakit nagkaroon ng ganitong diskarte ang bansang ito? Anong kasaysayan, anong karanasan ang lumikha ng masalimuot na istrukturang ito? Kung hindi ko malalaman ang sagot, pakiramdam ko ay hindi ko lubos na mauunawaan ang larawang nasa aking harapan. Nang gabing iyon, humiling ako ng isa pang bagay sa aking team. Hindi ang kasalukuyang datos ng Pilipinas, kundi ang datos ng kanilang nakaraan.
mga tala ng krisis sa ekonomiya, kasaysayan ng supply ng enerhiya, datos na may kaugnayan sa foreign exchange. At higit sa lahat, hiniling kong alamin kung kailan sinimulan ng Pilipinas na buuin ang sistemang ito. Dumating ang mga dokumento kinabukasan ng umaga. Sa unang pagkakataon, sinimulan kong tingnan ang nakaraan ng Pilipinas. Ang unang napansin ko ay ang kanilang estado ng yaman sa enerhiya. Halos walang sariling yaman sa enerhiya ang Pilipinas. Ang kanilang oil self-sufficiency rate ay halos zero at ganoon din sa natural gas. Isa sila sa mga bansang may pinakamataas na dependency sa imported na enerhiya sa buong mundo. At karamihan sa mga import na iyon ay galing sa Middle East. Habang tinitingnan ko ang mga numerong iyon, sandali akong nag-isip, sa mata ng isang energy strategist, ito ang pinakamahinang istruktura. Kung umaasa ka ng buo sa imported na enerhiya at ang iyong supply ay nakakonsentra sa iisang rehiyon, maaaring huminto ang buong ekonomiya ng bansa sa sandaling maputol ang supply na iyon. Ang istrukturang iyon mismo ay lubhang mapanganib. Kaya't hinanap ko kung ano ang aktwal na naranasan ng Pilipinas sa loob ng mahinang istrukturang iyon. Lumabas ang mga tala mula sa panahon ng oil shock. Nandoon ang mga tala kung paano tinamaan ng husto ang ekonomiya ng Pilipinas nang biglang tumaas ang presyo ng enerhiya. At ang mas malaking dagok ay ang tala mula sa ilang dekada pagkatapos noon, ang Asian Financial Crisis. Natigilan ako sa mga salitang iyon. Ang mga numero sa loob ng dokumento ay tuyo, ngunit ang realidad na kinakatawan nito ay hindi. Ang exchange rate ay tumaas ng ilang beses sa maikling panahon. Sunod-sunod na nagsara ang mga kumpanya. Ang bansa ay napilitang humingi ng tulong sa labas. Mayroon ding tala ng isang kilusang bayan kung saan nag-ambag ng alahas ang mga mamamayan para iligtas ang bansa. Napahinto ako sa bahaging iyon. Mag-ambag ng ginto para iligtas ang bansa. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang bawat mamamayan ay naglabas ng pinakamahalaga nilang pag-aari at isinakay ito sa barko ng kanilang bansa, umaasang hindi ito lulubog. Kailangan nating malagpasan ito. Matagal akong hindi gumalaw habang binabasa ang mga talang iyon. Ilang sandali pa, muli akong humiling ng koneksyon sa eksperto sa enerhiya mula sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mayroon akong ibang tanong. Ang panahon ba kung kailan sinimulang buuin ang inyong sistema ng reserba at diskarte sa supply chain ay may kaugnayan sa panahon pagkatapos ng Asian Financial Crisis? Nag-isip siya sandali at tapat na sumagot. Minsan na kaming bumagsak. Pagkatapos noon, nagpasya kami na hindi na namin hahayaang mangyari ulit iyon. Ang desisyong iyon ang nagbunga sa sistema na mayroon kami ngayon. Nang marinig ko iyon, parang may isang bagay na bumaba sa akin. Ipinagpatuloy niya, dahil wala kaming sariling yaman sa enerhiya, napilitan kaming magdisenyo ng paraan para makakuha nito ng mas maingat kaysa sa iba. Dahil kami ay isang bansang walang-wala, kapag naputol ang supply, ang pagbuo ng isang istruktura na titiyak na hindi mapuputol ang supply ay hindi isang pagpipilian, kundi isang kondisyon para mabuhay. Wala kaming pagpipilian. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid. Isang maikli, simple, at dahil doon, mas mabigat na pangungusap. Pinatay ko ang tawag at matagal na pinag-isipan ang pangungusap na iyon. Wala kaming pagpipilian. Sa mga salitang iyon, walang hinaing at walang pagyayabang. Iyon lang ang katotohanan. Dahil wala, gumawa sila. Dahil mahina, naghanda sila. Dahil minsan nang bumagsak, siniguro nilang hindi na muling babagsak. Noon, kapag tinitingnan ko ang Pilipinas, ang kasalukuyan lang ang nakikita ko. Ang kasalukuyang laki ng ekonomiya, ang kasalukuyang ranggo sa export, ang kasalukuyang antas ng teknolohiya. Ngunit ang kalakasan ng bansang iyon ay wala sa kasalukuyan kundi sa nakaraan. Ang alaala ng pagdurusa, ang karanasan ng pagbagsak, at ang kolektibong desisyon na hindi na ito uulitin. Ang alaalang iyon, sa loob ng ilang dekada, ay naging diskarte, naging sistema, at ngayon, sa harap ng krisis na ito, naging tanging alternatibo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Abu Dhabi sa gabi ay walang bituin. Masyadong maliwanag ang mga ilaw ng lungsod, kaya't natatakpan ang mga ito. Nabuhay kami sa isang lungsod na itinayo sa langis. Masyadong natural ang kasaganaan kaya't hindi namin naisip ang kakulangan, kaya hindi kami naghanda. O mas tamang sabihing, hindi namin naramdaman ang pangangailangang maghanda. Iba ang Pilipinas. Masyadong malinaw ang kakulangan,
kaya't hindi sila umasa sa kasaganaan, kaya sila mismo ang gumawa. Ginawa nilang mayroon ang wala, at ginawa nilang magpatuloy ang maaaring maputol. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano kaiba ang pinagmulan ng dalawang bansang ito. Nagsimula kami sa kung anong mayroon kami. Nagsimula sila sa kung anong wala sila. Ngunit ngayon, ang bansang nagsimula sa wala ang naging tanging kaligtasan ng bansang nagsimula sa mayroon. Matagal akong walang imik sa harap ng kabalintunaang iyon. Ang Pilipinas ay hindi nakaligtas dahil malakas sila. Naging malakas sila dahil kailangan nilang makaligtas. Kung gaano kaibang resulta ang nilikha ng pagkakaibang iyon, ngayon ay nakikita ko ito sa pamamagitan ng mga numero, istruktura at sa real time sa gitna ng krisis na ito. At doon, sa wakas, naintindihan ko kung bakit pinili ng royal family ang pangalang iyon, kung bakit ang mga opisyal sa silid ay tinanggap na ito, kung bakit ako lang ang hindi nakaintindi. Dahil sa loob ng 22 taon, tiningnan ko ang mundo sa mata ng isang bansang mayaman. At sa mga matang iyon, hindi ko nakita ang tunay na halaga ng isang bansang naghanda ng walang yaman. Ngayon, nakikita ko na. At nang makita ko ito, naging malinaw din kung ano ang susunod na dapat gawin. Makalipas ang isang araw, muling ipinatawag ang isang top-level strategy meeting. Parehong lugar tulad ng unang pulong, ngunit iba ang hangin sa loob. Kung ang unang pulong ay isang lugar ng pagkabigla at anunsyo, ito ay isang lugar ng desisyon. Naramdaman ko iyon pagpasok ko sa silid. Sa mesa ay may isang makapal na folder. Nasa loob nito ang lahat ng mga opsyon na sinuri ng aking team kasama ako sa nakalipas na ilang linggo. Isang senaryo para sa pagpapalakas ng independenteng kooperasyon sa enerhiya sa Europa. Isang plano para sa pagtatatag ng direktang channel ng negosasyon sa Estados Unidos. Isang pag-aaral sa posibilidad ng pagbuo ng sariling alternatibong ruta. At isang panukala para sa pag-istruktura ng kooperasyon sa supply chain sa Pilipinas. Habang inaayos ko ang mga dokumentong iyon, alam ko na ang konklusyon. Ang Europa ay abala sa pagharap sa sarili nitong krisis sa enerhiya. Ang negosasyon sa Estados Unidos ay masyadong maraming political variable at mabagal. Ang pagbuo ng sariling alternatibong ruta ay isang pamumuhunan sa infrastruktura na aabutin ng taon at walang maitutulong sa kasalukuyang krisis. Ang Pilipinas lamang ang may istruktura na maaaring gumana sa sandaling ito. Nang maupo ang mataas na opisyal ng royal family, nagsimula ang pulong. Isa-isang nagulat ang bawat responsable sa kanilang mga natuklasan. Habang nakikinig ako sa kanilang mga ulat, nasaksihan ko kung paano malinaw na lumabas ang mga limitasyon ng bawat senaryo. Nang ako na ang magsasalita, tumayo ako. Sa loob ng 22 taon, daan-daang beses na akong tumayo at nagsalita. Ang ilan ay puno ng kumpiyansa, ang ilan ay maingat na mungkahi, at ang ilan ay pagtutol. Ang pagsasalita ko sa araw na iyon ay iba sa lahat. Hindi ito isang pagsasalita para ipaglaban ang pinaniniwalaan kong tama. Ito ay isang pagsasalita para aminin na mali ako at para sumulong. Tiningnan ko ang mga dokumento sa mesa, itinaas ang aking ulo at tumingin sa mataas na opisyal ng royal family. Wala tayong pagpipilian, sabi ko. Ang Pilipinas lamang ang tanging sagot. Sandaling natahimik ang silid, ngunit ang katahimikang ito ay hindi katahimikan ng pagkabigla. Ito ay katahimikan ng pagtanggap na para bang lahat ay naghihintay sa mga salitang iyon. Ipinagpatuloy ko ang aking paliwanag. Inilatag ko sa pamamagitan ng mga numero kung paano ang istruktura ng reserba, priority purchase rights at mga probisyon sa supply chain na binuo na ng Pilipinas ay maaaring aktwal na gumana sa kasalukuyang krisis. Ipinakita ko rin ang mga resulta ng simulation mga numero na nagpapakita kung anong antas ng katatagan sa supply ng langis ang mapapanatili sa pamamagitan ng sistema ng Pilipinas sa isang senaryo ng blockade sa Hormuz. Nang matapos ako, sandaling tiningnan ng mataas na opisyal ng royal family ang mga dokumento at itinaas ang kanyang ulo. Ipatupad agad. Nang bumagsak ang dalawang salitang iyon sa silid, mabilis na gumalaw ang lahat. Sabay-sabay na kumilos ang mga team. Ako ang naatasang magbukas ng opisyal na channel ng kooperasyon sa Ahensya ng Enerhiya ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na direkta akong makikipag-ugnayan sa panig ng Pilipinas sa isang opisyal na kapasidad. Nang magsimula ang video conference, sa unang pagkakataon, nagkatinginan kami ng mataas na opisyal mula sa Pilipinas. Mukhang inaasahan na niya ang aming pagtawag.
Ang kanyang mga dokumento ay maayos, ang mga numero ay nakahanda, at ang panukala ay handa na. Habang tinitingnan ko siya, may kakaiba akong naramdaman. Pakiramdam ko ay hindi kami ang nagmamadaling pumunta sa kanila dahil sa krisis, kundi sila ang naghihintay sa aming pagdating. Ang pulong ay mas mabilis na natapos kaysa sa inaasahan. Nasuri na ng panig ng Pilipinas ang iba't ibang senaryo at tumpak na natukoy ang mga pangangailangan ng UAE. Tinalakay ang mga kondisyon ng kontrata, dinisenyo ang mga ruta ng logistik, at itinakda ang mga priority supply volume at schedule. Sa buong proseso, patuloy kong naramdaman ang parehong pakiramdam. Hindi kami ang nakikipagnegosasyon, kundi pumapasok kami sa isang istrukturang dinisenyo na nila. Napakatalino ng pagkakadisenyo ng istrukturang iyon, kaya't eksakto nitong tinutugunan ang aming mga pangangailangan. Ang huling paglagda sa kasunduan ay nangyari ilang araw pagkatapos noon. Habang dumadalo ako sa seremonya ng paglagda, kinakabahan ako. Gaganap ba talaga ang istrukturang ito? Ang simulation at realidad ay maaaring magkaiba. Maaaring tama ang mga numero, ngunit maaaring magkamali sa pagpapatupad. Habang lumalagda ako sa kontrata, hindi ko pa rin lubos na maiwanan ang aking pangamba. At pagkaraan ng 2 linggo, lumabas ang unang resulta. Ang redesigned supply route sa pamamagitan ng Philippine Reserve System ay nagsimula ng gumana. Nang suriin ko ang mga numero, natigilan ako. Nagsisimula na ang stabilization ng supply. Hindi pa nalulutas ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Patuloy pa rin ang blockade, ngunit ang daloy ng supply ay napapanatili. Ang mga alternatibong ruta ay gumagana, ang mga reserba ay inilalabas sa merkado, at ang istruktura ng kontrata ay nagkakatotoo sa realidad. Muli kong sinuri ang mga numero at natahimik ako. Ang simulation ay naging realidad at mas mabilis pa kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ng kumpirmasyon, nag-ulat ako sa mataas na opisyal ng Royal Family. Nang ipaliwanag ko ang mga resulta, sinulyapan niya ang mga dokumento at tahimik na nagsalita. Hindi natin pinili ang Pilipinas. Tiningnan ko siya, hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tumingin siya sa labas ng bintana at idinagdag, sila ang handa. Nang marinig ko iyon, ang daan-daang tanong na bumabagabag sa aking isipan sa nakalipas na ilang linggo ay nabuo sa isang pangungusap, hindi namin sila pinili. Sa sandaling gumuho ang mundo, ang mga handa ang napipili. Iyon ang aral na itinuro ng krisis na ito. Lumipas pa ang ilang araw. Ang tensyon sa Strait of Hormuz ay hindi pa ganap na nawawala, ngunit dahil sa paggana ng istruktura ng kooperasyon sa Pilipinas, kapansin-pansing nabawasan ang sukat ng disruption sa supply ng enerhiya. Araw-araw, sinusuri ko ang mga numero. Ang Supply Stabilization Index ay patuloy na tumataas, bumababa ang pagbabago sa presyo, at ang daloy ng logistik ay bumabalik sa isang predictable na saklaw. Habang tinitingnan ko ang mga numerong iyon, alam kong hindi ito simpleng pagpatch lang sa krisis. Mayroong isang bagay na nagbabago sa istruktura. Humingi ako ng isang ulat sa analysis team, isang paghahambing sa pagitan ng istruktura ng kapangyarihan sa supply chain ng enerhiya na nanatili sa loob ng ilang dekada at ang bagong nabubuong istruktura. Dumating ang ulat at habang binabasa ko ito, linya por linya, dahan-dahan akong napaisip. Ang lumang istruktura ay simple. Ang producer ay gumagawa, ang shipper ay nagdadala, at ang importer ay kumukonsumo. Ang kapangyarihan ay nasa unang yugto. Kung gaano karami at gaano kamura ang kaya mong i-produce ang nagdidikta sa iyong boses. Ngunit sa pagdaan ng krisis na ito, gumuho ang pundasyon ng istrukturang iyon. Gaano man kahusay ang iyong kakayahan sa produksyon, kung imposible ang paghahatid, wala itong saysay. At ang pumuno sa puwang na iyon ay ang Distributed Reserve System at Supply Chain Design Capability ng Pilipinas. Hindi sila producer, hindi rin sila shipper. Sila ang bansang nagdisenyo ng istruktura para hindi maputol ang supply sa panahon ng krisis. Isinara ko ang ulat at nag-isip. Ang batayan ng kapangyarihan ay nagbabago. Mula sa sino ang gumagawa, patungo sa sino ang nagdidisenyo. Ang pagbabagong iyon ay naglalahad sa aking harapan sa gitna ng krisis na ito at personal ko itong naranasan. Ilang araw pagkatapos, isang kawili-wiling ulat ang dumating. Nagsisimula ng kumilos ang ibang mga bansang producer ng langis. Nang makumpirma na gumagana ang istruktura ng kooperasyon ng UAE at Pilipinas, nagsimulang lumitaw sa buong Middle East ang mga pagkilos para maghanap ng katulad na kooperasyon. Mabilis na tumaas ang interes sa reserve system,
supply chain design, at crisis response structure ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang ulat na iyon, naalala ko ang sinabi ng mataas na opisyal ng royal family noon, sila ang handa. Ngayon, ang paghahandang iyon ay hindi na kwento ng isang bansa lamang, ito ay nagiging isang paraan na sinusunod ng mundo. Ang relasyon sa Pilipinas na nagsimula sa kooperasyon sa enerhiya ay mabilis na lumawak. Nagsimula ang mga talakayan para sa kooperasyon sa sektor ng industriya at tinalakay ang mga joint investment projects sa larangan ng advanced technology. Isang pangmatagalang balangkas ng kooperasyon na nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso ang nagsimulang mabuo. Habang pinapanood ko ang mga prosesong iyon, naramdaman ko kung gaano kalawak ang direksyon na tinatahak ng relasyong ito na nagsimula bilang isang simpleng tugon sa krisis sa enerhiya. Hindi ito isang transaksyon. Isang relasyon ang nabubuo. At ang simula ng relasyong iyon ay isang krisis, ngunit ang direksyon nito ay patungo sa mas malayo. Isang gabi, mag-isa akong naiwan sa situation room. Sa screen, nakalatag ang graph ng supply stabilization trend sa nakalipas na ilang buwan. Habang tinitingnan ko ang graph na iyon, naalala ko ang araw na una akong nagsimula sa trabahong ito, 22 taon na ang nakalipas. Bilang isang batang analyst, naniniwala ako na ang merkado ng enerhiya ang puso ng mundo. Naniniwala ako na ang bansang malapit sa pusong iyon ang pinakamalakas at ang aming UAE ay nasa tabi mismo ng pusong iyon. Nagtrabaho ako sa loob ng 22 taon batay sa paniniwalang iyon. Ngunit ngayon, nalaman ko na bagamat hindi ganap na mali ang paniniwalang iyon, kalahati lang nito ang tama. Ang merkado ng enerhiya ay tunay na puso ng mundo. Ngunit ang lakas ng puso ay hindi nagmumula sa kakayahang tumibok, kundi sa istrukturang dinisenyo para matiyak na ang tibok ay hindi hihinto at magpapatuloy. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang tumitibok. Sila ang bansang nagdidisenyo para hindi huminto ang tibok. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang gabi sa Abu Dhabi ay laging puno ng ilaw. Ang nagtayo sa lungsod na ito ay langis, at sa hinaharap, ang enerhiya ay mananatili sa sentro ng lungsod na ito. Ngunit kung paano ididisenyo ang enerhiyang iyon, paano ito padadaluyin, at paano titiyakin na hindi ito mapuputol kahit sa gitna ng krisis, ang kakayahang iyon ang magiging tunay na kapangyarihan sa mundo sa hinaharap. Tumingin ako sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. 22 taon kong pinanood ang merkado ng enerhiya. Kahit walang ibang tao sa situation room, sinabi ko ito ng malakas. Ngunit ngayon ko lang napagtanto, nagbabago ang mundo at sa sentro nito ay ang Pilipinas. Pagkatapos kong sabihin iyon, matagal akong tumingin sa labas ng bintana. Ang 22 taon ng aking paniniwala ay gumuho at isang bagong pag-unawa ang pumalit dito. Hindi ito nangailangan ng mahabang panahon. Ang krisis ang naging guro at ang Pilipinas ang naging aklat-aralan. Hindi ang bansang mayaman ang malakas. Ang bansang handa sa krisis ang malakas. Ang pagkakaibang iyon ang nagbabago sa kaayusan ng mundo. Ang tunay na superpower ay hindi ang bansang mayaman sa likas na yaman, kundi ang bansang handa sa krisis. Ako, si Khalid Al-Mazrouei, ay natutunan iyon sa gitna ng krisis na ito sa pamamagitan ng isang bansang tinatawag na Pilipinas.